Isang mapagpalang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Panginay, Balagtas, Bulacan, na kung sa'yo makapanayin po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay, naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya nasasakupan dito po sa Barangay Panginay, Balagtas, Bulacan, na signagalang po ng barangay, Kapitan Artemio Art de la Cruz. Kap, kumusta na po kayo? Mabuti naman. Ayos lang, tuloy-tuloy lang. Alright, Tuloy-tuloy lang trabaho. Alright, okay. Pero kapag itanong ko lang po, as a first term bilang ating punong barangay sa ating barangay, sa Barangay Panginay, so ano, kumusta na po ba sa ngayon ang ating nasasakupan? Sa ngayon naman, masasabi ko in terms of sa kalinisan, ay tuloy-tuloy naman ang paglilinis namin. At maraming ang nakakapansin na ang Panginay nga daw ay medyo iba na ngayon sa patungkol sa kalinisan. Kaya yun, tuloy-tuloy ang aming mga clean-up drive, paghakot ng basura, tapos yung mga street sweeper natin, araw-araw ay nagwawalis. So, tuwing umaga po yun. Kaya kahit po kayo mapunta rito sa Panginay, mapapansin ninyo na mukhang walang masyadong lumilipat-lipat na mga plastic, mga ganun. Alright, okay. Pero kapunahin po natin regarding for the peace and order. So ano po ba ang ating mga batas na pinapatupad dito para po manatili po ang kapayapaan sa ating nasasakupan na barangay? So yun, sa peace and order naman, generally okay naman ang ating barangay. Tahimik naman. Kap Art, may tanong ko lang po. So matatawag po ba nating very peaceful o peaceful po ang Barangay Panginay? Yes, generally peaceful ang ating barangay. Dahil unang-una ang ating namang mga tanod ay aktibo sa pagtatanod. Dito po sa ating barangay, 24/7 po yun. Kahit ho hanggang hating gabi, ay nandiyan po sila na nagpapatrolya. Yan ho. At kung sakali naman kung may mga insidente, may mga kaguluhan, so kagad po ang ating mga tanod ay rumiresponde. Wow. Yan po. Kaya ho, yun ho, yun mga kaguluhan na yun ay kagad naman na nagiging peaceful na po doon. Wow, nasolusyonan kagad. Nasosolusyonan yung sa kaguluhan na yun. Okay po. Okay. Kap, may tanong ko lang po. Ito pong isang taon niyo pong paglilingkod bilang ama ng ating barangay sa Barangay Panginay. Ano na po ba ang ating mga, ibig sabihin, naging accomplishment na isagawa nating mga accomplishment sa barangay natin? So, yun, regarding dito sa ating kapaligiran, sa environment natin, ang masasabi ko nga lang, yung patuloy na paglilinis natin ng ating kapaligiran. So, yun, tuloy-tuloy po yun. Tuwing umaga, yung napagit ko nga na ang ating mga street sweepers ay laging nagwawalis, naglilinis. Maliban po doon, mayroon pa pong weekly clean-up drive ang ating barangay. At yun naman pong mga obstruction sa kalsada, nagkakaroon naman po tayo ng road clearing. So yun ho, at ang atin naman pong koleksyon ng basura ay tuloy-tuloy naman po. Halos sa 4 na araw po ang ating pong collection sa loob po ng isang linggo. Kaya minamaximize po natin yon, yung binigay sa ating araw ng pangolekta. So yun po, at tuloy-tuloy lang po at yun o. Okay. Pero kapag itanong ko lang po, regarding naman po sa ating mga proyekto, dahil alam naman po natin na sa pangunguna po niyo Kap Art, malaki na po ang pagbabago at pag-unlad ng ating barangay sa ngayon. So ano po bang ating mga naging, kumbaga, isagawa nating accomplishment regarding sa ating mga proyekto naman sa infra? Sa infra, ayun. Ayun pong ating mga iskinita. Lalo na ho, yung mga nagulusak na iskinita natin at sinisikap po natin na yun ay magawa ng paraan. So yun po yung ating pong mga kanal, tuloy-tuloy po yung ating pong paglilinis para po yung mga kalsada na naglulusak ay maibsan po, ay mawala po yung tubig. So yun po, at yung sa mga ibang kalsada naman ho na talagang nangangailangan pa rin po ng attention. So yun po, kung mag-alala at tuloy naman po, patuloy pa rin po yung pag-asikaso po ng barangay. Pero may mga street na daw po kay Kap na naipasimento ng mga daan. Meron na po. Meron na po tayo mga street na naipasimento. Kasi yun naman po kasi mga malalaking kalsada na hindi naman kaya ng barangay, inilalapit naman po natin sa mas nakakataas, sa mga kinakaukulan, inihingi po natin iyon ng budget para po magawa yung ating pong kalsada.
Right. Okay po. Pero itanong ko lang po, kung para sa inyo bilang isang lingkod po ng barangay, ano po ang nakikita niyo pong priority pa sa pag-unlad ng ating sasakupan na barangay? Sa ngayon, Mm. dahil nga itong lugar namin ay binabaha, ang talaga pong binabaha, ibig sabihin sa high tide po. Opo, opo. Lalo na kapag ito ay sinabayan pa ng ulan, talagang tumataas na ang tubig. Mm. So, yun hong regular high tide na dapat na masolusyonan. Mm. Ang sa tingin ko nga ho rito ay talagang i-upgrade po yung mga kalsada dito sa Panginay. Opo. Para po mas lalong maunlad o maging Opo. maayos po ang maging kalakalan. So, Mm. maging maayos po ang mga paghahanap buhay po ng ating mga mamamayan dito po sa ating barangay. Alright, okay. So yun po ang nakikita niyo pong priority Kap. Okay, Yung pag-upgrade ng kalsada, Oh. dito po sa barangay. Okay po. Pero Kap, ngayon, sa kasalukuyan natin, so marami po kayong mga programa na gusto niyo pong isagawa dito sa ating barangay. Ano-ano nga po ito? So yun po, yan na nga po, sa larangan po ng agri natin, gusto nga pong ipatupad o i-encourage o isulong na programa ay yung, kung tawagin pa natin ay yung barangay urban gardening, na kung saan encourage natin ang ating mga mamamayan na magtanim sa mga dito, sa mga botelya. So yun ho, sa mga galon. Opo. So magtanim ho sa mga ganong klase pamamaraan para po yun hong nakasabit na lang po, pwede naman ako kasi isabit. At ito Opo. kasi sa Panginay, hindi po pwede magtanim sa lupa dahil nabanggit ko nga kanina na talagang ang high tide dito mataas, kaya nalulusaw lang po kung nagtatanim lang. Kaya mas maganda ho na naka-urban gardening o yung nakasabit lang Opo, yung opo. mga halaman. So Ayun. yun ho, yung gusto kong ilunsad na encourage sa mga tao na gawin yun. So, ang pangalawa, sa larangan naman po ng peace and order, Opo. natin nga po dito nga po sa paglaban natin sa drugs, gusto ko nga pong buhayin yung tinatawag nga po na ubas, yung unayan ng barangay at ng simbahan. Yun po, para ho makahingi ng tulong sa mga simbahan na yun pong paigtingin yung formation sa mga bata para po yung maprotektahan ho natin yung ating mga kabataan. Wag nang ma-involve sa drugs. So, yun po. Alright, okay. So, yun. At ang isa pa nga po ay in-encourage ko nga rin po ang mga mamamayan natin ugnayan na po para po ang mga tao natin ay hindi matakot na magsumbong sa mga kapulisan natin sa mga krimen na nagaganap po dito sa ating barangay, na hindi lamang po dito sa ating tanod, kasi yung iba po na nahihiya o natatakot na magsumbong sa tanod, baka kasi kamag-anak ng mga tanod. So po pwede rin kayong dumirekta na sa ating pong kapulisan. So huwag po kayong matatakot sa ating pong mga kapulisan, at sila naman po ay talagang handa naman na magsilbi at maglingkod naman sa atin po na sa ating bayan, sa ating barangay. Alright, okay. Kap, kung nanonood po ngayon ng ating minamahal na mga kabarangay, ano po ang ipaparating na mensahe o panawagan para sa kanila? So yun, ang gusto ko lang sabihin sa atin pong mga kabarangay, pagdating nga po sa kanalisan, hinihiling ko po sa kanila na makipagtulungan at tulungan niyo po kami dito po sa ginagawa nating programa na maging malinis po ang ating barangay. Dahil talagang hindi naman din po namin kakayanin na kami lang. Tama Kaya po, yun pong tapat ko, linis ko, ay sana po ay ipatupad natin sa ating pong mga nasasakupan o sa ating pong mga tapat. So yun po, sa ganung paraan po, matutulungan niyo po ang barangay na malinis po ang ating pong buong barangay. So yun po. Okay. At pagdating naman po sa peace and order, hinihiling ko rin po sa ating pong mga kabarangay na kung naman po yung mga nakikita ninyo mga problema o nagaganap sa ating pong paligid, wag po kayong mag-atubili na
magsabi po o tumawag po dito sa barangay. At kung ayaw nyo naman po dito sa barangay, pwede na rin po kayong dumirekta po sa ating kapulisan. Huwag po kayong matatakot. Alright, okay. So ano naman po ang inyong mensahe sa ating minamahal mga kabarangay Kap na kayo po ay sadyang malaki at tiwala at pagmamahal nila para sa inyo bilang ating lingkod po ng barangay? Nagpapasalamat po ako sa ating pong mga kabarangay Mm-mm. na nakikita po nila yung ating pong pagsisikap na maging maayos, maging malinis ang ating barangay, so maging peaceful ang ating barangay, at nakikita nyo rin naman po ang ating pong mga tanod na talagang aktibong umiikot sa ating pong buong barangay. Ang ating naman pong mga street sweepers ay talagang araw-araw nakikita nyo naman po na talagang naglilinis sa ating pong mga kalye. Ang ating pong mga kasama na rin po doon yung mga grass cutter natin. So grass cutting personnel na yung pong mga madadawag na ating pong mga streets ay kinakat po nila yung ating pong mga damo. Mga damo po. So, yun know. Yun po, sa basura naman po, hinihiling ko rin po na makipagtulungan din po kayo na kapag ang basura po natin ay po pwede po natin itong i-segregate. Ano? Kung sa ngayon pa lang ho, dapat ipatupad na po natin o gawin na po natin sa ating pong mga tahanan. Ano po, para po pagdating sa kukolektahin po ito ng ating pong mga basurero, so madali po nilang ihiwalay yung mga nabubulok at mga hindi nabubulok. Opo. So yun po, at saka kapag po may mga basura kayo, so siguraduhin na lang po natin na ito po ay ilagay po natin sa tamang lalagyan, ilagay po natin sa sako, itali po natin para po hindi kumalat, lalo na po kung ito po ay nasa kalsada. So yun po. At kapag po walang hakot ng basura, sana po wag po muna natin ilalabas o encourage ko po kayo na wag po natin muna ilalabas kapag narinig nyo na po, kasi may narinig naman po natin tugtog nung Basura. Basirero. Pag narinig po natin at saka na lang po natin po ilabas yung ating po basura. Alright, okay. So Kap, ano naman po ang inyong mensahe sa inyong masisipag na mga barangay worker at kasama po dito ang inyong buong sanggunian? Ayun, nagpapasalamat po ako sa suporta ng ating pong sangguniang barangay, sa ating pong mga kawani dito po sa barangay, sa ating pong mga workers, at nakikita ko naman po na talagang talaga pong yung inyong pong malasakit, yung pong inyong pagtsatsaga, pagpapagod, yung voluntaryo ninyong pagbibigay ng serbisyo, ng paglilingkod na ginagawa sa barangay, nakikita po natin lahat yun. Kaya yun po, maraming salamat po sa pakikipagtulungan po sa akin. Alright. Hindi itong nalalapit na po ang Kapaskuhan, Kap. Ano po ang inyong mensahe sa inyong mga kabarangay? So yun, dahil nga po malapit ng Kapaskuhan, ayun po ay sana po, yung pong medyo naman po tayo, yung pong medyo nagkakaroon ng problema, magkabati-bati na po tayo para po maging masaya ang ating pong Kapaskuhan. I-feel po natin yung spirit po ng Christmas. Tandaan po natin na sabi ko nga, minsan lang tayong dadaan dito sa paglilingkod na ito, kaya kung ano yung ating po pwedeng gawin mabuti, ay gawin na natin yan. Alright, okay. Lingkod ang inyong pong punong barangay na handang tumulong, magmalasakit, maglingkod ng buong puso po sa inyong lahat. Ayun po, ako po inyong barangay chairman, Archer Service po. Wow, alright, okay. Yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod, naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa ng kabutihan sa kanya nasasukupan, na talagang nakikita ng kabutihan na pagtulong sa mamamayan dito po sa Barangay Panginay, Balagtas, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, Kap, and your family. God bless us all. Mabuhay ka, Kap Art, hanggat gusto mo. Thank you po. Thank you.